Nakita natin na sa huling laro o yung pinaka-latest na laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand at ito ay sa FIBA Asia Cup ay nagawa ng Gilas na mabigyan ng magandang laban ang kanilang kalaban. Wala pa tayong kay Soto at QMB sa FIBA Asia Cup pero 8 points lamang ang naging lamang ng New Zealand. Para sa atin maganda ito dahil pilay masyado ang lineup ng Gilas, no Kai, no QMB pa nga at ngayon sa second window ng FIBA Asia Cup ay home court natin. Posible na yung 8 points na lamang ng New Zealand ay magawa ng Gilas na mapababa pero mukhang hindi maganda ang ginagawa ngayon ng SBB o Gilas. Mas naging maliwanag na wala palang kontrata si QMB sa Gilas para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at may chance na ganun nga rin ang totoong nangyari dito kay Kai kaya takot sila na isugal ang kanilang magandang status o health sa ngayon dahil ongoing pa ang Japan B1 B-League at sa isang maling hakbang kung naglaro sila sa Gilas na walang magandang kasunduan tapos nadali sila ng injury sa labas ng Japan B1 B-League nakakahiya nga masyado sa kanilang mother team at baka dahil dito ay bitawan pa sila ng kanilang team sa Japan. Buhay na buhay pa naman ang chance ng Gilas na manalo, yun nga lang sobrang liit na nito, aasa na lamang tayo sa Junmar AG Edu sa loob ng paint na nasa 6'10 ang height at mahihirapan nga rin ang bagong dagdag na si Justin Baltasar, mangangapa pa lamang siya sa sistema at chemistry tapos ito pa ay laban sa malalakas na kalaban. Napasubo yata ang karamihan sa pagbili ng ticket lalong lalo na kung ang kanilang inaabangan ay yung Gilas na merong kay Soto at Tintin Milora Brown na makapagbibigay ng magandang ambag para sa Gilas. Napansin natin kung paano nga inatake ng New Zealand ang depensa ng Gilas sa ilalim at sa play na ito 3 beses na sunod-sunod kaagad sa first quarter. Easy basket sa loob ng paint ang kanilang pinakawalan. Alam nila na walang kay Soto ang Gilas noong FIBA Asia Cup kaya naman sure ball na 2 sa loob ng paint ang kanilang panimulang atake. Sigurado tayo na nakita na ni Coach Tim Cone ang mga plays na ito at pilay na naman ang kanyang lineup na didihado na masyado ang Gilas ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Wala siyang kay Soto, wala pang QMB. Dito nagsimulang makalamang ang New Zealand laban sa team ng Gilas. Mga easy baskets sa shaded area. Ngayong walang kay Soto at QMB nalalagay talaga sa alanganin ang Gilas. Mukhang parehong performance ang kanilang maipapakita laban sa team ng Tall Blacks. Second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at ang matindi pa nga ay sa harapan ng mga Filipino basketball fans. Noong may QMB nasabi natin na pwede may laban ng Gilas pero ngayon na walang QMB parehas na parehas ang nakikita natin na magiging laro ng Gilas kagaya ng ipinakita nila noong FIBA Asia Cup. Aatakihin na naman ng New Zealand ang loob ng paint, makakalamang ng konti dito bago sila babanat ng kanilang mga deadly na tres tapos ang Gilas. Ang maganda naman dito gagamitin ng mga ibang players ang window na ito para sa learning experience. Kung meron nga lang sanang local na Ange Guame ang Gilas ay pwede pa. Meron tayong depensa sa loob ng paint at alam naman natin na malakas ang Ange at Junmar sa Asian Games. Champion ang dalawang big man na ito sa Asia. Pero tandaan rin natin na bilog pa rin ang bola, pwede pa rin na manalo ang Gilas laban sa kanilang dalawang kalaban ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Marami ang nagtataka kung bakit hindi nga maglalaro ang ating Gilas big man na si Kai Soto ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at ito ang sasagutin natin base na rin sa mga lumalabas na update. Nakuha ni Kai Soto ang kanyang sahod sa Japan B1 at may kalakihan nga rin ito tapos marami siyang na-miss na mga laro sa Japan B1 B-League, partikular na sa kanyang team na Koshigaya Alphas at ang Koshigaya Alphas nga rin ang nag-alaga dito kay Kai noong nagpapagaling pa lamang siya. Matyaga na naghintay ang team ng Koshigaya Alphas para sa muling pagbabalik ni Kai Soto at nakita nga nila na okay na pwede nang maglaro si Kai kaya naman pagkabalik ni Kai sa hardcourt sunod-sunod na laro na ginamit ni Coach Shanzai ang kanyang big man at na-unlock naman kaagad ni Kai Soto ang kanyang magandang performance. May ilang buwan pa bago ang huling laro ng Koshigaya at syempre mahihiya naman ang ating big man kung hindi siya makakapaglaro ng mabuti para sa kanyang mother team na Koshigaya Alphas at wala pa nga sa 100% si Kai Soto kaya naman hindi ito maglalaro para sa Gilas. Sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers gagamitin niya ang oras na ito para makapagpahinga ng mahaba bago ang susunod nilang laro sa Japan B1 B-League para sa mas malakas na laro at para na rin maging consistent nga rin siya sa kanyang performance. Nag-iingat nga rin ang ating big man, precaution ika nga nila mahirap ang ma-injured sa labas ng Japan B1 B-League lalong lalo na nga at kababalik pa lamang niya para sa team ng Koshigaya Alphas at nakataya rin ang karera ni Kai sa basketball kaya kailangan niyang pagbutihin pa sa Japan B1 B-League. Players ang maidadagdag ngayon sa Gilas camp na mula nga sa overseas sina Kevin Kembao Tamayo sa KBL kung magawa nila AG Edu at Junmar na madepensa
saan ng gusto ang shaded area, tabla ang stats natin dito sa rebound ay posible pa na makaisa ang Gilas laban sa team ng New Zealand.